pinaalis kami doon sa ano namin. So ang talagang pumupupo na po doon ay yung mga barangay na. So ang sinasabing Santa Lucia Toda ay naging gobyerno na. Republic Act 6713. Yan yung Code of Conduct and Ethical Standards of Government Officials and Employees. Eh, spesifiko nakalagay dyan bilang isa sa mga tungkulin, yung pong binabanggit natin kanina, hango sa saligang batas ang katapatan sa pagganap ng tungkulin at nakatutok lang ang atensyon sa kanyang trabaho. Pangalawa, Republic Act 3019, Anti-Graft and Corruption. Naku, Sus Mariosep! Opo, corruption po yan. Sapagkat sa halip na buong atensyon itinututok sa tungkulin bilang opisyal ng gobyerno, ngayon po'y nakakati. Pagka government elected official ka, bawal na humawak pa ng isang gobyerno pa ng posisyon. Kung ano yung pinili niya, yung elected siya, yun na lang mo. Kasi pagkadating ng araw, magkaroon ng problema, magiging bias po siya dyan. Gusto ko lang paalalahanan po si Kap na kung na-elect ka na bilang isang barangay captain, mag-concentrate na po siya sa pagiging barangay chairman para pagka kung matugunan niya lahat ng pangangailangan ng kanyang constituent. I'd like to be very decent with you. Think again. Sleep over it. I want this settled before the weekend. Now, make your move. Kap, didepensahan kita dahil naawa ako sa iyo. Pwede kang maging presidente ng TODA, samahan ng tricycle. Lumayas ka sa pwesto mo. Lintik, lumayas ka. Kasi hindi po pwede yan eh. Republic Act 6713, 6713, Code of Conduct, which is ang ibig sabihin dito, maging tapat ka sa tungkulin mo, wala kang ibang hahawakan na magkakaroon ng conflict. Kaya yun ang sinasabi doon sa Republic Act. Kung nakikinig ang Quezon City Hall, sa tulong nitong mga konsehal ninyo dyan, magagaling, at ito si Gian Soto, kung nakikinig ka, listen carefully, this is something that you need to look if talagang matigas pa rin ang ulo ninyo, sinasabi namin din nyo, pati yung mayor ninyo. Hindi po pwede to. Either pag-resign ninyo na siya, yung second na susunod na mag-a-assume ng posisyon niya dyan sa barangay, yung number one na barangay na kung sino pinaka-highest vote, yun na lang para maalis na lang yung sikap. Para nang sa ganon, pwede na siyang maglibot-libot dyan sa Novaliches, mag-tricycle driver. Ganun kasimple. Ngayon, makakasama natin muli ang mga nagrareklamo ng TODA. Magandang umaga sa inyo. Good morning, sir. Wala bang sabit sa lalamunan ng ginawa natin dito? Medyo ano naman, sir, pinag-iingat lang din kami, sir. Sino nagsasabi na mag-iingat? Kayo ba'y parang sinasabi mag-ingat kayo, huwag niyong ituloy, or mag-ingat kayo dahil traidor? Kung traidor, sabihin niyo sa akin. Hindi ko sasantuhin yan. Hindi po pwede yan. Nandito na kayo sa akin. Ngayon, okay, may tumawag ba sa iyo pagkatapos sa inyo, nung pagkatapos ng dito, na-ere natin? Kayo ba'y tinawagan? Wala naman, sir. Kumusta naman ang mga samahan ng ibang mga TODA? Kasi kung ito'y lulusot at maging presidente, itong si Barangay Captain si Marpa, tama? Apo. Ang mangyayari, magagayahan ang lahat ng mga barangay chairman ng Quezon City at ganun din ang mga magraraket ngayon, yung mga tanod at mga barangay official. Abay, tayo ka muna. Hindi po pwede yun. Yes, nakita sir. nyo? Yes, sir. Anong sinasabi ng samahang TODA sa buong Quezon City? Sa nakikita nila dito, pabor ba sila? Okay lang? Kasi gusto kong maintindihan kung pabor ba sila. So, mamaya po kasi makakausap din po natin yung pinakamataas na presidente po ng federasyon na si Pres Alex Baay po. Si Alex. Alex Baay po. So, ano man ang pananaw ni Alex dito? Siyempre, member kayo ng TODA at si Alex na intindihan niya. So, anong dating sa kanya? Ang sinasabi niya, sir, ay bawal talaga na tumakbo. Okay. Sige, okay na sa atin yung bawal tumakbo. So, so far, so good, tahimik na. Tahimik naman po. O kumakasa pa? Kailangan pang kunting ratsyada, hambalos. Yung mga kapwa niya po na nanalo sa ano. Nanalo, as in nanalo kapwa niya. Katiket niya po. Katiket saan? Sa partido TODA? niya po. Opo, sa TODA. May mga taga-barangay din? Hindi po, mga vice president niya po. O mga vice president? Wala naman problema kung yung mga vice president niya, okay. Kayong mga vice president,
tumigil kayo hindi kayong issue rito. Huwag niyong pagtakpan itong mga sinasabing medyo kakulangan sa kaalaman. Kaya nilalagyan natin ng sapat na kaalaman na hindi po pwedeng gagamitin. Yung mga nagsisentimento nagagalit, magalit kayo. Sinasalba ko nga kayo kasi kung hindi, mapagsasamantalahan lang kayo, gagamitin lang kayo pampolitika niyan. Kayong mga nasa TODA, magbiyahe kayo, umayos lang kayo, para mabuhay kayo na maayos. Huwag lang kayo lumabag ng batas. Hindi dapat kayo magsisip sa mga politiko. Huwag kayo mamumulitika. Gawin nyo lang tama kapag kayo inagrabyado. Kahit sino, si congressman, si mayor, si vice mayor, konseho, takbo lang kayo sa kabitag nyo. O ikaw, ikaw outgoing president ka, hindi ba? Yes, sir. O, ano masasabi mo? Ang inaano lang kasi masyado silang nagyayabang Na? dahil nga raw na-elect sila at tapos na yung election, nag-o-taking sila. So, nalaman nila na pumunta kami sa tanggapan nyo, sir. May nagsalita na, wala yan, tulpo lang yan. Na tapos na yung eleksyon, tayo ng ano dyan. Kung bumaba man daw si Kap, ililipat lang daw sa Vice President. Ay, hindi. Kahit nilagay mo pa sa janitor Yun lang inaano nila. So, ililipat lang. Sino may sabi niyan? Yung isang opisyalis din niya. Opisyalis niya? O, kayo mga opisyalis ni Kap, makinig kayo, sundutin ko yung mga lalamunan niyo, maayos nga kayo. Mali! Ibaba niyo man si Kap na Vice, hindi pa rin po pwede. O, baka naintindihan kung kayo yung City Hall, o mga konsehal ng Quezon City Hall, o si Vice, o si Mayor, o sino pa, mga congressman, kahit sino sa buong Quezon City, kasi baka maging kalakaran na to, lahat ng mga barangay chairman, kayo na yung mga sinasabing hawak nyo ng TODA, pampolitika yan. Hindi po pwede, o Batoda, ano bang iba pa dyan? May Batoda ba? Meron po. Kutoda, Kuntoda, lahat na, bahala na kayo dyan. Iisa lang naman ang layunin nyo. Tricycle kayo, di ba? Yes, sir. Ay, okay yan. Walang problema tayo dyan. So ngayon, sinikap ng bitag makausap si Kapitan Roel Marpa, subalit hindi ito sumasagot ng tawag namin. Ay, as usual. Nakausap pa ng bitag ng Secretary ng Barangay, sinabi kong may tatawag ng taga-bitag, huwag daw kausapin at i-block agad. Nik-nik mo. Kay-block mo. Sa amin, hindi po pwede yan. Kakausapin natin ngayon ang Chief ng Quezon City Barangay Community Relations Department. Ito naman si Ricky Corpus. Magandang umaga, Sir Ricky Corpus. Idinulog po sa amin, kami po'y kumonsulta lahat, At yung pong ni Camp Roel Marpa, inilapit po sa amin, kinonsulta rin po namin, chinek po namin sa Republic Act. At may dalawang Republic Act na sa Code of Conduct, Republic Act sa Anti-Graft at Conflict of Interest. Ito po yung kay Roel Marpa, sir. Ano pong standing nyo rito, sir, sa Community Relations Department, particular kapag ang isang public official ay bumaba at ay nakisawsaw sa sinasabing ito naman ay kung ano man tong sa Tricycle Association or TODA, ay ano pong nakikita nyo rin, sir? Kayo ba ay sang-ayon dito or hindi? Alam niyo po, Mr. Ben, kagabi, tinawagan ko na si Kap, nakausap ko na po siya kagabi dahil nga tinawagan ako ng staff niyo. So, sabi ko kay Kap ay mag-resign na lang siya. At pumayag naman po siya kung sabi niya sa akin kung yun po makakabuti. Sabi ko kasi kahit na may mga legal kayo, may undue advantage ka pa din kasi kapitan ka at ang kalaban mo, yung mga driver lang sa TODA. So, ikaw pa rin naman ang may sakop dyan. Kumbaga, sakop pa din naman sila. Dapat internal mo na lang muna sa kanila yan. Tapos, kung may mga problema, pwede ka pa rin naman tumulong dyan. So, pumayag naman po siya. So, resign na po si Cap, Master. Alam mo, Cap, kay Ricky, salamat naman at pagbigay linaw mo. And seems to me na inaasahan na po natin dahil nandito rin kasi yung mga asosasyon nila na para sinasabi po na, tama po kayo lahat sa sinabi nyo. Agree po ako. I mean, what can I say? That's why I listen to you intently. It seems na lahat na sinabi niyo po talagang tumpak. Ay wala na po akong sasabihin. Bagkus magpapasalamat, inaantay ko na lang po kung kailan ni Cap ay BBT1 para lang sa ganun, mabuhay ng tahimik naman itong asosasyon ng TODA sa kanilang barangay.
at yan po'y sa lugar nila. So siguro, sir, unless you have something more to say, ako'y nagpapasalamat. I'll let you go, sir. Thank you po, Mr. Bandol po. Makakaasa po kayo na sige po, ayusin po natin yan kung ano pong meron mga secret dun sa tatlong toda daw po kasi yan eh. So papatawag na lang po natin para po makapag-usap-usap. At but definitely po si Mapa po ay hindi na po makikialam. Tayo na lang po ang ayos po dun sa mga asosasyon. Okay. Sir, Ricky, maraming salamat sa iyo. Mabuhay po kayo, ano? Thank you. Mabuhay po kayo. Okay, Mr. sige. Po. Alright. So, okay, malinaw na. Hindi na po natin palalawakin pa. Total, ayun na mismo nagsasabi, ano? So, Yes. okay, kakausapin naman natin si Alex Baay, sa President siya ng Quezon City Toda. Mr. Alex Baay, sir, magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. Good morning din po, Mr. Ben Tulpo ng Bitan. Okay, sir. Salamat naman. Tinanggap niyo pong tawag namin, sir. Ano? Naka-live po tayo sa IBC TV 13. Sir, kayo po, anong masasabi niyo po? Kayo po'y presidente po overall ng Toda Quezon City Federation. Ang masasabi ko lang po dyan, kasi sinusulatan din naman po, doon po sa pagpupulong nila, merong nag-preside dyan si Kapitan. Ginamit niya yung logo ng Kapitan. Ang Santa Lucia Toda po kasi, Barangay Santa Lucia, 3 grupo po yan 3 grupo. Mm-hmm. Bago nabigyan ng prangkesa ang Barangay Santa Lucia, dapat po ang caretaker dyan, ayon sa ordinansa, yung district federation, ng 5th district dapat. Kasama rin po ako doon kung iimbitahan ako ng Quezon City ng district president. Mm-hmm. Ngayon po, doon po sa pagpupulong nag-meeting po sila, okay naman po nag-meeting, kaya lang hindi po ako naimbita. Okay. Kaya sa umpisa pa lang, hindi ako naimbita, kaya wala akong maisabi doon sa umpisan. Okay. Dapat po talaga ang mga ngasiwa niya, federation, hindi ho yung barangay official. Ayun. Sir, nasabi niyo na po, tumpak pong sinabi ninyo, ano? Kung sakaling hindi man po kayo naimbita, ay siguro, may dahilan o anumang kadahilanan yan, hindi naman siguro na parang binabaliwala po kayo bilang presidente ng inyong asosasyon sa Quezon City. Baka nakaligtaan lang po, sir, o lahat naman tayo nagkakamali, nagkukulang ko minsan. Siguro, sir, ito na yung pagkakataon na magagawa mo na. Dahil maimbitahan kayo bilang presidente, 3 federasyon dyan sa isang distrito na yan, pwede na po kayo mag-usap-usap. Total, ang maganda rito, magbibitiw na raw po yung si Kapitan. Sabi na po mismo ng Quezon City, doon sa kanila, ayun na po ang sinabi, bibitiwan niya na raw. Ay bawal po talaga, sir. Ang kuwan ko lang po, pakiusap ko lang, sana tulong-tulungan ng federation para magkaroon ng unified Barangay Santa Lucia. Kasi po, 3 faction yan Sir, siguro ganito, Alex, ano? Manawagan na po kayo para ito'y kabahagi ng solusyon ng problema. At natapos na natin, salamat naman. At medyo kuminsan nagkakaroon sigalot, pero medyo lumilinaw. Kayo na po ang manawagan po para magkaisa po kayo dito sa Quezon City, lalo-lalo na kayo, Quezon City Toda po kayo. Ito na po pagkakataon sa pamamagitan ng programa po namin. Gawin niyo na po, manawagan na po kayo. Okay, so salamat, sir. Sa lahat ng opisyalis ng 5th District Toda Federation, sana sakop nila ang Santa Lucia Toda. Sana tulong-tulungan natin para ma-resolve ang issue ng unified election ng Barangay Santa Lucia. Pag-usapan natin yan, upuan natin yan, para yung naganap na eleksyon at hindi naman talaga natupad dahil hindi lahat natupad, dapat maging null and void yan at magkaroon uli ng eleksyon para katanggap-tanggap sa lahat. Okay. Tama po kayo, sir. Tama po kayo, Alex. Okay? Yun po ang dapat naman. Ngayon, sige sir, ako'y nagpapasalamat na rin. Looking forward na good luck na lang na may sakatuparan yung gusto mong mangyari bilang presidente na magkaisa kayo. Ha? Sige po. Maraming salamat din po. Mabuhay kayo, Alex Baay, ha, sir. Okay? Salamat po. Alright, ganito na lang. Sige, naintindihan ko na. Kung minsan pag may kaguluhan, nahahati-hati kayo, may magsasamantala. Okay? Isang bagay na gusto kong maintindihan. Mas maganda pag nagkaisa kayo. Pag watak-watak, panghihimasukan kayo. Dahil may mga taong gusto nila divide and rule. Hinahati-hati, tapos silang mamumuno. Pero pag kayo'y nagkakaisa, sama-sama, sa ikabubuti ng inyong federasyon. Pero kung kayo mag-iisip magkanya-kanya, yan ang dahilan kung bakit pinanghimasukan kayo. Ako magsasabi na sa inyo, para tumibay kayo, naintindihan ko man naghahanap buhay kayo, ano? Yes, sir.
Eh, lalong-lalo na kayo sa 5th District, di ba? Eh, gawin nyo na lang yung magkaisa kayo para nang sa ganun, walang nadidihado. Yes. Okay? Yes po. Lagi pag medyo may kaguluhan, medyo hindi pagkakaintindihan, may asungot, may surot, Yes, may sir. garapata Yes po. na manghihimasok. O, nakita niyo? Yes, sir. Makati pa naman yung surot. Ang garapata nagsisip-sip ng digi. Yes, sir. Dugo, di ba? So, iwasan yun. Ang dapat lang ay magkaisa. Magkaisa, sir. Alright? O, nakatulong na ba kami sa inyo? Yes, sir. Sakaling binantaan pa kayo at sinabi kung sino-sino magbabuelta, takbo lang kayo sa akin. Yes, Turo nyo kung sino dyan. Thank you. Pati Yes, sir. tinuin ko, hindi ako nagbibiro. Thank you po, sir. Yes, sir. Alright? Thank you, sir. Thank you, sir. Wala na kayong sasabihin pa. Yun na lang po, sir. Maraming salamat po sa aming presidente na si Pres. Alex Bay para matugunan talaga yung problema namin at maisaayos ng maayos yung magiging eleksyon namin para masunod talaga yung rules and regulation ng TUDA. Ayun. Eh, kayo naman po. Sa akin din naman tama yung sinabi ni Pres na maayos talaga ang eleksyon kasi gusto talaga namin maayos na walang problema. Kasi mas maganda mag-eleksyon na walang isipin na problema eh. Okay. Yun na nga. Ikaw naman. Papasalamat po ako sa inyo, sir. Sir Ben. Bakit naman? Na maging Oo, sige, salamat. Thank you po. Tapos, ayun po. Sana po maayos yung magtuloy-tuloy na yan, yung problema sa todo namin. Maayos na. Kumusta naman yung girlfriend mo? Asawa po. Asawa. Dati girlfriend mo, asawa mo na yan. Okay? Okay na ba kayo? Yes, Okay, sir. sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyo may tatak. Ako si Ben Bitag. Ito po yung hashtag, ipabitag mo.